taon 2015 nang sinagot ni Lori ang kanyang kasintahan ngayon na si Ronnie. Masaya ang kanilang pamumuhay sapagkat nagtutulungan sila sa lahat ng problema at talagang nagkakasundo silang dalawa sa maraming bagay. Parehas silang nakatapos ng pag-aaral at wala nang makitang rason si Ronnie para hindi pa sila magsama. Mahal, mangupahan na tayo at magpakasal. Bigla ang wika ni Ronnie habang sila ay kumakain sa isang sikat na restaurant. Nilabas din nito ang isang maliit na jewelry box. Naglalaman ito ng engagement ring ng kaniyang yumaong lola. Nasamid si Lori sa kanyang nakita at narinig. Mahal, ano ka ba? Ginugulat mo naman ako. Wika ni Lori habang bahagyang natatawa. Maayos naman tayo ha? Okay ang mga pamilya natin na natutulog ka sa amin. Tapos ay ganoon din naman ako sa inyo. Huwag na muna tayong magpakasal dahil mahirap pa ang buhay sa ngayon. Isa pa, hindi ba't nakakatakot na engagement ring pa nila Lolo Ben at Lola Sally ang ibibigay mo sa akin? Dagdag pa ng nobya habang nagpipigil tumawa. Nalungkot si Ronnie dahil hindi nito inaasahan na ayaw pa ni Lori ang kanyang idea na magpakasal at bumukod na sa kanilang pamilya. Nainsulto rin ito sapagkat kinatatakutan pala ng nobya ang pinakamamahal niyang lola. Mahal, oo. Alam ko naman na okay lang sa mga pamilya natin ang ganitong setup natin. Pero hindi ba mas magiging masaya sila kung magpapakasal na tayo? Lalo na ang mama at papa mo, dagdag na sambit ni Ronnie. Baka isipin to nila na wala akong planong panindigan ka at kontento na ako sa ganito. Gusto kong malaman nila na desidido na akong makasama ka habang buhay. Dugtong ni Ronnie na parang nagpupumilit na tanggapin ng kasintahan ang kaniyang alok na kasal. Natutuwa ako na gusto mo nang magpakasal tayo. Pero ang hirap, wala pa tayong bahay at sasakyan. Paano naman pag nagkaanak na tayo? Di man lang natin mabibigyan ng magandang buhay ang mga anak natin. Di pa nga tayo nakakaipon ng malaki. Ipagpaliban na muna natin yan, sagot ni Lori. Nawala ng gana si Ronnie sa kinakain at nanatili na lamang itong walang kibo hanggang matapos silang kumain. Hinatid ni Ronnie ang nobya sa kanilang bahay at ito ay hindi na pumasok sa opisina. Sa halip ay naisipan nitong gumala mag-isa. Ramdam ni Lori na may mali at alam nitong hindi masaya ang nobyo pero ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Sa sobrang sama ng loob ng nobyo ay naisip nitong maglasing. Matapos magpalipas ng oras sa mall ay tumungo siya sa isang bar na malapit sa kanilang bahay nang sumapit ang gabi. Umiinom siya ng alak habang nanunood sa kumakantang banda. Pilit nitong inaalis sa isip ang nangyari kanina. Nakakarami na siya ng inom nang may makita siyang pamilyar na mukha. Nakao-atensyon ang binibining kaniyang nakita dahil sa kinis ng malaporselana nitong kutis. Tinititigan niya ito sa malayo at pilit inaaninag. Kapansin-pansin ang babae sa lahat ng mga kalalakihan na naroon dahil na rin sa damit nitong masikip at napakaikli. Halos lumuwa na rin ang kaniyang dibdib sa lalim ng suot nito. Gulat na gulat si Ronnie nang lumapit ang babae sa kaniya. Hoy Ronnie, bakit ka mag-isa dyan? Wika ng babae. Hey Chloe, ikaw pala yan. Akala ko naman kung sinong artista o modelo. Sagot ni Ronnie na noon ay hilong-hilo na sa dami ng nainom. Tara umupo ka rito, wala ka bang kasama? Tanong ni Ronnie. Wala, ako lang mag-isa. Kasama ko dapat sila Maya at Colleen, pero hindi pa sila dumarating. Sagot ni Chloe sa kaniya. Tamang-tama, dito ka na lang umupo sa tabi ko at samahan mo muna ako hanggat wala pa ang mga kasama mo. Sige, dito na muna ako. Teka pala, nasaan yung girlfriend mo? Bakit hindi mo yata siya kasama? Nag-away kayo? No? Panunukso ni Chloe sa kaniya. Hindi, mayroon lang hindi pagkakaunawaan. Sinabihan ko kasi siya na magpakasal na kami. Pero parang ayaw niya. Iniisip ko nga, baka hindi niya ako ganoon kamahal at ayaw niya akong makasama habang buhay. Sumbong ni Ronnie sa dalaga. Ano ka ba? Mahal na mahal ka ni Lori? Baka naman natatakot lang siya sa ngayon? Hello, ang hirap ng buhay kaya. Siguro gusto rin naman niya na magpakasal na sa iyo? Kaya lang ay natatakot lang din siyang mahirapan kayong dalawa.
Seryosong tugon ni Chloe. Iniisip kong ayaw niya kong makasama. Pero baka naman nga tama ka. Wala pa rin ba yung mga kasama mo? Babalikan ko na si Lori, kakausapin ko siya. Naging sarado ang isip ko sa pangre-reject niya kanina. Salamat sa mga sinabi mo, nagmamadaling wika ni Ronnie. Sige na, puntahan mo na si Lori. Nasa labas na daw yung mga kasama ko. Naghahanap lang ng parking area? Ingat ka sa pag-uwi. Panghihikayat ni Chloe sa binata. Pagpunta ni Ronnie sa bahay nila Lori ay niyakap niya itong bigla at humingi ng tawad sa kaniyang inasal. Mula noon ay nagpursigi pang lalo sa pagtatrabaho si Ronnie. Hindi niya alam na may isang sorpresang naghihintay sa kaniya. Takang-taka ang binata kung bakit palagi na lamang gustong magtipid ng nobya hanggat maaari ay ayaw nitong gumastos. Kahit pa na-promote na ito at napakalaki ng mga nakukuha nitong komisyon. Lumipas ang ilang taon at nakaipon si Ronnie ng 3 milyong piso. Sa isip niya'y may sapat na siyang hawak upang makabili ng sasakyan at malaking lupa. Ang susunod na pag-iipunan na lamang niya ay pampagawa ng bahay. Pagkatapos noon ay pwede na silang magpakasal ng kasintahan. Pag-uwi galing trabaho ay agad na nakatulog ang binata dahil sa matinding pagod. Sa sobrang abala niya ay nakalimutan na niyang kaarawan na pala niya kinabukasan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Gulat na gulat ang binata nang makitang naroon si Lori sa kanilang bahay. May hawak itong cake at maliit na kahon. Mahal, I love you, happy birthday! Masayang sambit ni Lori sa kanya. Napatayo sa pagkakahiga si Ronnie, sabay niyakap ng mahigpit ang nobya. Nanlaki ang mga mata ni Ronnie nang buksan ng dalaga ang isang maliit na kahon. Will you marry me, mahal? Naluluhang tinig ng nobya. Maya-maya pa'y naglabasan na ang kanilang mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang. Napatakip ng bibig si Ronnie at naglulundag. Naunahan mo ako ang daya mo. Natatawa at naluluhang sagot niya. Siyempre oo, pakakasalan kita, mahal ko. Wala na akong iba pang mamahalin kundi ikaw. Pagsuot ni Lori ng singsing sa kamay ng binata, ay may isa pa itong kinuhang maliit na kahon at binigay niya iyon sa nobyo. Mahal, pwede ba nating tirhan ang bahay na nabili ko para sa ating dalawa? Lalong nanlaki ang mga mata ni Ronnie sa narinig. Pinagmalaki niya rin sa nobya na may malaki na siyang ipon at sobra-sobra na pala ang hawak nilang pera upang magsimula ng bagong buhay bilang mag-asawa. Ilang buwan lamang ang lumipas matapos silang ikasal, ay nagbuntis na kaagad si Lori. Nag-resign na rin siya sa trabaho at nagsimulang magpundar ng sarili nilang negosyo. Sa kabutihang palad ay sinuwerte sila at kumita ng limpak-limpak. Sa ngayon ay may 2 na silang anak at namumuhay ng masagana at maligaya. Ginawa nilang sentro ang Diyos sa kanilang pagmamahalan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat, kaibigan!